good afternoon sa ating mga viewer, subscriber. Ngayon, dito ka na. Siyempre, si Juan. Makita naman kayong mga ano ninyo. Kasi ang sama sinchap, ilan yung silang masama sinchap ngayon. So, bakla sila kaagad ng dalawang late machine. 3 pa nga. So, bago tayo mag-umpisa, tayo ay babatiin mo natin yung magigiting nating kabakal, Sir Fred at saka si Boss GC. So, ready na to sa ready na to sa Africa, sa Sierra Leone. So, shout out sa ating mga welder dyan sa Japan. Babatiin natin si Rustampos, Kabakal Edward, saka si Pedrong Kuyakoy. So, ano nang balita sa ganda, baka umuwi na. Uy, shout out pala sa aking utol, umuwi na. Baka ngayon ang dating noon sa airport sa Manila, no? So, at dito tayo ngayon, lecture, ano lang tayo, pag-usapan natin yung mga, ano nila, yung mga natapos, mga project, mga tawag dito, yung posisyon ng welding. So, si John Ray, posisyon na mo sa si John Ray pala yung natin, farmer na magiging welder, someday magiging seaman, no? So, sa pipe na, ayos na. Kikita na ng mga 2,500. Uy, shoutout pala sa ating mga viewer, subscriber, yung dollar ngayon. Umaabot na ng 71 yata kagabi. Pag umabot ng 100, sarado ko na training center ko, sampa na ako ulit. So, sa ating mga pamahalaan, mga government, ayusin nyo yung dollar natin, kay history, breaking record history ito. Kawawa yung Pilipinas natin, no? Anyway, pabor to, lamang ito sa kanila, mga seaman, mga abroad, mga landbis. Kasi, biruin mo, pag mayroon kang $1,000, ano na, mga 57,000 piso na. So, pag may 2,000 ka, so mga 114. So, tiba-tiba na yung, natin dyan, mga mahal sa buhay. So, bago tayo babatiin natin yung mga OFW, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka yung gusto pang magsiman, at saka gusto pupunta sa Australia. Bakit Australia talaga palagi ang tinatarget? Bakit kaya, Idol, bakit kaya Australia? Malaki ang sahod. Malaki ang sahod? Sigurado ka talaga? Okay. Mga magkano kaya? Milyon. Abroad na lang tayo, Boss DC. Makahirap pa tayo dito na piso-piso, 350 isang araw natin. So, maniwala ba kayo dyan sa sinabi ni Idol na abot tayo ng 500,000? Tanungin natin naman isa nating bound for Australia. Totoo kaya yan? Busing? Ito pala, Davao. Bro, shout out mo na Davao. Shout out ko yung asawa ko at saka yung baby ko si Alex Sabia. Nandyan sa Kalinan ngayon. At saka sa lahat ng Triskelion around the world. Uy, salute sa inyo lahat. Suportahan natin yung page ni Sir Jimmy. Para sa akin, sir, napili ko, mas prefer ko talaga yung Australia, sir, kasi hindi lang para sa akin, pati na din para sa pamilya ko. Hopefully, na madala ko din sila doon. Tsaka, I believe din, sir, na maraming opportunity sa Australia. Kasi karamihan sa mga vlog, nakikita ko, like, ando na sila sa Canada, sa New Zealand, pero lumipat pa sa Australia. mas gusto pa nilang lumipat sa Australia, sir. So it means, mas maganda talaga ang oportunidad sa Australia, sir. Thank you, boss. Thank you. Yung isa nating cameraman, hindi natin kasi bawal sa religiyon. maraming chika babes, baka mahuli siya. So, yan ang natin. Marami naman, mayroon pa tayong klase sa itaas. Marami daw mga victim din, pero may klase pa. No? Sa entrepreneur naman sila. So, bakit Australia? Kasi sa Australia, unang-una malaki yung sahod, no? Saka maluwag pa yung nila doon, yung kunti pa lang sila tao, pero mahirap lang pasukin. At pinaka dyan, bakit Australia? Kasi galing ako sa shout out pala, galing ako sa Australia, no? Kung hindi ako nakapag-Australia, so hindi tayo nagkikita ngayon. Lalo na kay Boss GC. Kaya yung pinatawag niyan, binabanggit ko lang palagi, Australia. No? So, totoo yan na ganun talaga kalaki ang sahod sa Australia. So, sa lahat ng mga welder, yan pala, mga boiler maker at saka fabricator,
i-message ninyo ako kasi mayroon tayong kaibigan na nangailangan din ng ano. Actually, dalawa yung paalis natin ngayon na ano, papuntang Australia. Shout out dyan, Boss Joseph Magbanwa at saka si Jimer Tubusan. So yung iba naman na ongoing pang process nila, good luck sa inyong lahat dyan, no? Mga ipkaw. So, yun ang natin, yun ang may bibigay natin na tulong sa ating mga kababayan. Siyempre, kami ni Boss GC. Pero pwede pa tayo, Boss GC, di ba? Pwede pa kami, no? Mga employer dyan. Kami tatlo, pwede pa kami tatlo eh. Talagang, ika nga, kalabaw lang yung tumatanda eh. Kalabaw lang tumatanda. Tayo, talagang yan, kahit 8 oras, 12 oras na hinangan yan, walang ano yan. Hindi pa rin kukurap yung mga namin. Also, no? So tayo, pasalamat tayo sa dalawa na kahit medyo mainit dito sa Butuan City, tiyaga pa rin sila. Yung mga pala, nasa machine shop natin, ang mga kasamahan, mga Peter. So ito palang training center ng inano namin ngayon, tawag dito, innovate ko, no? Innovation. First ito sa buong Pilipinas na bundle training. 3 months kayo dito mamalagi. No? Yung iba sabi malayo daw. Pag nag-abroad kayo, siyempre, expected yan at kahit saang sulok ng mundo. Boss GC, di ba? Ikaw, naikot mo na yung buong mundo rin, ano? Nakapunta ka ng US. Sa London din, England. London, England. Oh. Kasi pag nag-abroad tayo, walang walang sabihin mo na malayo. Wala, yan. Ang mahalaga dyan, nakasalalayo, kinabukasan ng family mo, Boss Elmer. Sabihin mo, kita mo, from Manila. Oh, nagpunta dito sa Butuan para mag-training. Oh. Siyempre, ang niya, for reservation na yan sa kanyang future someday. Kasi darating ang time, pag na siya ng trabaho na maganda doon sa ibang bansa, siyempre, uwi naman siya sa Pilipinas, at siya na naman ang magtayo ng business. O naman ang niya, no? Kasi ganyan lang naman cycle ng, mga Peter pala, shout out sa yung mga pipe welder dyan sa Middle East, mga welder sa Kabakal sa Middle East. Shout out sa inyong lahat, no? At mayroong nagme-message sa akin, mga mga baka next month, July pa, uwi, sila magti-training, no? At sa Monday naman, mayroon tayong mag-training, Monday, galing din siya sa barko, no? Pero Inter-Island. Pero siyempre, gusto niya, dahil yung kaibigan niya, shout out pala ako sa mga product ng Good Choice on board ngayon. Mga 40 na sila lahat, no? Tapusin ang kontrata. So, mayroon na tayong natapos ang kontrata, Sir Fred, no? Sino kaya yun? Hindi nagparamdam ng iba, no? Si Birdon, anong balita? Ano sa balita to? Shout out po, Birdon. Anong balita? Hindi naman kami. Tama na sa amin yung isang kahong San Miglite. Ay, si Sir Fred, hindi minom ng beer. Alak eh. Siguro, red wine, pwede. Si Boss GC rin, hindi minom ng Kaya, tayo sa ating mga magigiting na trainer. No? Kasi hindi sila uminom eh. Ako, ice cream lang. Ice cream lang ang katapat sa kanila. No? Lalo na ngayon, mainit. Sa akin naman, San Miglite, okay na yan. Isang buti, ayos na yan. Dunri, ayos na yan. Okay na, no? Okay na yan. So, shout out sa ating mga Peter na product of Good Choice. No, nandyan sa onboard ngayon. Yung pala, naging maestro na rin si sino ba yun? Michael. Si Mike. Hindi si Mike. Yung Tagalanaw. Tinuruan niya yung kapitan. Shout out boss. Thank you. May salute, ha? Yan ang dyan. Sharing ng skills. Nagpapaturo yung kapitan. Bigyan na siya ng $50 per session. Ayos na yan. Baka 2 session ka sa isang linggo, $100 na yun. No? So, ayos na yun. Importante, tapusin ninyo. Mike, si Lurigas pala. No? Boss, shout out. Thank you, no? At napaputi, tulungan na sharing ng welding. So, sa ating mga gusto pa magsiman, gusto magpunta ng Landbase Australia, punta na kayo sa Butuan City, no? Malapit na itong Butuan City, nandito lang to sa Pilipinas. Kung gusto niyo magbago ang buhay, siyempre, mag-training muna kayo, mag-invest muna kayo, punta muna kayo sa Butuan. Kasi wala mo tayong ibang training center na branches pa.
butuan lang, bundle training ito, 3 months. Yung SEMA natin is SMAW, NC1, NC2, machining, pipe fitting, magbaklas kayo ng makina, gas welding, cutting, tapos basic plumbing, tapos safety lithior. Yung land base naman is SMAW, NC1, NC2, and then GMAW, FCAW. No? Baka darating pala yung ano natin, GTAW. No? At saka yung gas cutting pa rin, at saka machining. Bakit kaya mayroong machining pa rin na land base man sila? Siyempre, pag matagalan kayo sa land base, Just in case. pwede kayo sumampa kagad ng barko. Sayang naman yung $2,000, di ba? So, mga 100,000 na yun. Kasi sa land base, mahirap talaga pasukin. Dami kang competition dyan. Dami kang kompetensya ba? Dami kompetensya. Sit out kay Jundel. Aquino. Oh, Jandil. Jundel, kumusta na? Nakiramdam ka dito sa amin para malaman namin kung ano yung kalagayan mo dyan ngayon. Jandil, laki ng sahod. Laki ng sahod din Jandil. Kalawin mo naman kami dito magka-uwi ka. Laki ng sahod. Pati si JR. Si JR ang pinakamalaki sa kanila. Shout out po dyan na Boss JR, yung 21 years old na sumasahod ng 3,000. 3,000 kasi 2,500, tapos mayroon tanker man yun. Tapos napabilib niya yung puti niya, dinagdagan siya ng 500. Kita mo? So, ganyan lang talaga ang buhay. Sipa-sipa lata lang naman yun dyan sa dyan sa bundok banda. Wala lang sa tao. Kailan magsikap, mag-dedication kayo, magtala, sacrifice. Kasi itong training ninyo ay pinanggalingan ko rin to. Pinanggalingan din ni Boss DC at saka Sir Fred. Di ba? Ganyan lang sa IKEL eh. Tapos na kami, kayo naman mag-sacrifice. O di, siyempre, pag na kayo, ibang bansa na, o di, pira na. Diba? Pero kailangan mayroon kayong control sa ano ninyo, pinagkikitaan. Kasi minsan lang dadaan yung oportunidad. Oportunidad is isang bisis lang. Ilang minutes na ba yan, boss? 12 pa? Sige, ano pa bang dapat natin? Si boss, ano ang natutunan mo sa welding mo, boss, genre? Dito, simula sa nung ikaw zero knowledge to si boss. Ano bang natutunan mo talaga? Ayun. Bisaya lang, kaya mahirapan sabihin Tagalog. Oo, mahirapan sa Tagalog. English, pwede. English. Okay naman sir. So, okay na kami ang experience. Building. What about sa safety? Okay sir. Okay, tapos safety talaga, always. Pag nagtilting kayo ng Islam, huwag kayo pag ganon-ganon, no? Kailangan may protection talaga sa mata. Kasi isang bisis lang, yung tsamba ba? Di ba natalo nga yung defending champion, natalo sa left hook ng left hook, isang tsamba lang. Tulog yung kalaban. So yung tsamba, ang mahirap yan. Kaya huwag kayo protect your eyes talaga palagi at saka yung mukha. Huwag nag-tilting. Kahit ano pa yan, kahit kapiranggot lang yan, huwag ka kasi yung talsik, aksidente. No? Lifetime na dal. Lifetime na kayo, 20% discount. PW. PWD naman kayo. Pag wala na kayong one eye, iwanan na tayo yan, Boss DC, no? Wala ka ng mata, isa na lang. Iwanan, shout out sa mga welder, mga kabakal sa buong Pilipinas, buong mundo. Safety first kayo palagi, kahit saan man kayo naroon ngayon. Safety. Pag one eye na lang, Jack Sparrow na. Si naman, from Tubay, ano namang natutunan mo? 50 sir at saka mga tamang one sa procedure. Tamang procedure sa pag-wielding. Number 1, safety, tapos tamang procedure para mapabilis yung natin, training, kasi 3 months lang tayo. Biruan mo yung 3 months ninyo, kung tutuusin, salit masin lang yan. Kasi yung SMAW in C1, 34 days, 33.5 days, SMAW in C1. In C2, another 33 days and a half. So, equivalent ilan na yun? 2 buwan mahigit na.
mayroon pa kayong mayroon pa kayong basic pipe fitting, mayroon pang gas welding, mayroon pang basic plumbing, mayroon pa tayong baklas ng makina, mayroon pa tayong lecture about sa safety sa trabaho sa barko. Okay, very good. So talagang mayroon kayong natutunan pala. Eh si boss naman pang Australia. Ako naman sir, masaya ako sir no, na-experience ko yung pag-welding. At shout out din kang Buyit. Kasi Joseph Magbanwa, siya yung nag-encourage sa akin makapunta dito sir. Very good. Sa totoo lang sir, takot talaga ako sa welding. Kaya nung nakaraan, may mga pinapagawa sa bahay sir. Nag-hire pa kami para may magtrabaho. Pero ngayon, masaya pala sir. Tsaka yung pag alam mo sa sarili mo na may mga improvement ka ba? May mga natutunan ka. Yun lang. At saka importante talaga yun sir, yung safety measure talaga. Kasi kahit isang mali mo lang dyan, habang buhay mo na yan dadalhin. Yan, tama. Ayan. Okay, so welcome. Ito yung taga-Davao natin, no? So, ang nag-recommend sa kanya, kasama niya si Joseph Magbanwa, yung shout out boss, pamilya mo dyan, Davao. No? Siya naman ang kasi kasama sila sa Middle East, no? So, si Joseph, alis na papuntang Australia, tapos na yung lahat na niya. Normal yan, talagang gagastos kayo, i-invest kayo para makapunta naman sa malaking sahod. So, yan ang natin. Dito naman kasi yung welding, hindi naman kayo makukurinti dyan basta alam mo yung safety measure. Kahit hindi ka mag-guantes dyan, hawakan mo, hindi ka makurinti as long as hindi ka basa yung kamay mo. Meron ka safety shoes, dry yung kamay mo, hindi ka makukurinti dyan. Pero pag basa yung kamay mo, nakaapak ka pa sa flooring, ay wala, makukurinti ka talaga dyan. So, sa inyo, ugaliin ninyo, pag nag-overhead na kayo, kailangan mayroon na kayong apron. Kasi tutulo yan eh. Tutulo yan. Darating ang time doon kayo sa company na kayo talagang overhead. Nakikita niyo, uy, shout out pala kay yan, Ma'am Cherry dyan sa Australia. No? Shout out, ma'am, may salot, no? Sa yung talagang nagpa-vlog din si ma'am. Marami na siyang followers. Kasi malaki talaga ang niya doon, kinikita. At least nakikita niyo, pag nasa fabrication na kayo, mayroon na kayong sariling building mass na may fresh air kit na yan, may motor na yan. Fresh air na nakita niyo yung sinuot ko yung sa nasa barko ako. Tinignan nga niya naman kagabi sir, umabot na ng 160,000 followers. Hindi, yung Price, sir. yung price sa mask ba? Mahal yan. Yung 3M. Mahal yan. Hindi kayo basta-basta niyan. Kasi protection yan, talagang kayo fresh air, walang papasok na yan dyan. May Mahal yan. ibibigay na ganyan, sir, sa land base at saka sa barko. Issue naman yan sa company yan. Magre-request kayo. Magre-request. Yan yan. Lalo na pag sa kayo, IFCO, fabrication, meron talaga yan. Pero sa barko, bibihira lang yan. Bibihira lang ibigayan kasi mahal nga. No? Sa akin, siyempre, binigay nila sa akin yung requisition ko kasi for protection sa PPE, ko yun eh. Health. No? So yan ang dyan. Yan ang pinaka-the best na ninyo. So sa'yo naman, Boss Elmer, ano namang natutunan mo? Kasi dati kayong si Boss Elmer from Manila, office worker ito, nagpunta. Ipagsapalaran dito sa Butuan, may dala pa sariling welding machine at saka mga gamit. So ano namang masasabi mo? Natutunan mo ngayon? Maganda, sir. Ganda. So alam niyo yung bukas, yung natin, yung mga position, mga joint ng Kasi yan, sa Ismawin C1, Ismawin C1, 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G. Okay? Tapos sa mga joint naman na yan, mayroong corner joint, lap joint, butt joint, T-joint, o yung pilot joint, mayroong plug joint. Kaya niyo yan? Research niyo yan. Kaya kasama yan sa bukas nating na yan. Sa in-situ naman, mayroon tayong tinatawag na position 2G, 5 position, 5G, 5 position, at saka 6G, 5 position. Sa gas welding naman, 2G, 5G, 6G position. Gas welding. Tandaan niyo yan. And then, ano naman yung mga gamit ng mga electrodes?
simula sa mild steel up to stainless up to tawag nito cast iron, sa brass, molybdenum, ano pa yung mga klaseng mga welding rod. Nawala na yung natin Sir Pin, no? Hindi na nabalik. Sino kaya? Shout out sa kumuha ng ano namin, yung book namin. Kare-renew ko lang kahapon ang kulam ko, sigurado. Ano ninyo yun? Kasya ba yun sa bituka yung book? Oh, Kasya, no? body ko rosit. Kasi kayo. Pag hindi ninyo isa uli yun, si John rin ang bahala. Ano na to eh? Dami ng kinulam nito eh. Buntis yung kapitbahay. Wala, pinagkainteresan. Talo tayo sa mga ano, pero hindi din na-asenso yun. Hindi nabuti yung ginagawa niya. So yan ang exam natin bukas, no? Jury tayo bukas, si Sir Fred, uwi ka Sir Fred, no? Ayos, pinayos ang Mercedes ni Sir Fred dyan. Hindi na po sir. Sama ko uwi. Ngayon? Ngayon. Ikaw? Ngayon. Sabado, hapon. Sir Fred, hapon. Ayos na, ano, aircon? Okay na sir. Abot na na kuan. Abot na mga kitsaraw. Kailangan makabalik pa ng maraming bisis. Anak, yung siyoko yung init ng temperature. Pero Bisayas Mindanao na sir. Kaya abot na na sir. Ha? Isin mo. So yan ang ano dyan. Uy, shoutout pala yung may magtatayo ng shipyard sa, sa Sierra Leone, Africa, no? Maraming welder ang kailangan. Talagang balik na talaga ako sa paghinang nito, Boss DC. Kasama na ako doon. So, shout out sa ating mga seaman sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. No? At tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na binigyan pa tayo ng yung skills, knowledge. Please, kayo naman ang kinabang someday. Thank you and good afternoon sa lahat.